Ito yung biyahe ko na sobrang alon ng barko. Yung tipong kakabahan ka, baka tumumba ka. Tara, samahan nyo ko magbiyahe ulit tayo. Luluwas tayo ng Manila galing Mindoro. Tara, biyahe na. Marami tayong bayan ng dadaanan. Isa na dyan ang bayan ng Carmona, GMA at Dasmariñas, Cavite. Thursday na naman at tuluwas na naman tayo papuntang Maynila. And January, and actually ito yung panahon na napakalakas ng alon at minsan may mga biyahe talaga na nakakancel, lalo-lalo na yung mga maliliit na fast craft. Gaya na lang ng Ocean Jet, Supercat at yung Starlight na Sprint. And actually, alam nyo, napakalapit lang namin sa pier. Kaya kung magkakancel ng biyahe, napakadaling umuwi kasi sobrang lapit lang. Literal na malapit talaga. At syempre, may dala tayong motor para mas madali ang biyahe natin. Actually, you can choose pag may dala kang motor, especially kung big bike yung dala mo kasi pwede ka mag-expressway at pwede ka rin magbayan-bayan papunta doon sa may Taal, Batangas. Siyempre kung magko-commute ka naman, napakahirap naman mag-commute kasi nga naman may mga bus sa Batangas. Minsan kasi sa mga bus sa Batangas is kapag hindi season kagaya nito tapos ng Pasko at Bagong Taon, maghihintay ka talaga na matagal. Usually ang pinakamatagal kong hinintay sa Batangas Pier, lalong-lalo sa CRS lines is 3 hours. 2.5 hours yung biyahe papuntang Maynila or sa PITX galing sa Batangas Pier. Kung may dalang sasakyan, kukuha ka nga pala ng booking na. Napansin ko napakadami ng tao. Yung pala, under maintenance ang mga barko ng Montenegro Shipping Lines. Kaya tinanong ko kung anong oras makakasakay, sabi nila indefinite pa. Ang maganda kasi dito is marami kang choices. Pwede kang kumuha ng ticket sa Starlight, pwede kang kumuha sa Montenegro, pwede kang kumuha naman sa Fastcat. Kasi yung apat na barko ng Montenegro kaya napakahaba ng pila ng Montenegro Shipping Lines. Kaya dito ako sa Starlight. Alam niyo magaganda naman ang mga barko ng Starlight. Actually, yung aircon nga dito is wala siyang bayad. Di kagaya sa Montenegro Shipping Lines, magbabayad ka ng 50 pesos para sa aircon. Book nga pala ako ng ticket. Ito nga may nakita kong dalawang Japanese national na nahihirapan mag-atras ng motor. Yung Harley yung dala nga pala niya. Kahit hindi nagkakaintindihan, tinulungan ko na. Sabay-sabay nga pala kami na magbabiyahe papuntang Maynila. Kaya nagpa-booking sila. Buti na lang pwede magpa-booking na mas maaga. Kaya maaga ako nakakuha ng booking. Makakuha ng booking ng pang alas 5, dinaanan ko nga isang tropa na nandito. Sabi ko sa kanya is mag-Starlight ka na lang pero tinilang daw niya kahit mag-alas 6 trip niya talaga ang Montenegro. Actually, alas 2 pa lang yan ha, 2 PM. Siyempre, alam mo na kapwa rider, bibigyan natin siya ng hint kung saan mas mabilis yung biyahe. And at this point, lumapit nga pala siya sa akin at sinabi ko sa kanya na yung biyahe is mas mabilis pag mag-Starlight tayo. Pero nagpa-booking na ako sa Starlight, sinabi ko sa kanya na meron na akong booking. Oh, may booking na ako. Para sure. Sa alauna pa lang na tanghali kasi ang hinahabol namin ng booking dito is pang alas 2 sana ng Montenegro Shipping Lines. So uwi muna ako sa bahay namin. Babalik na lang ako mamaya. Dito nga pala ang exit ng pier. Mag-iiba nga pala ang entrance ng pier at ang exit ng pier ng Calapan. Di muna ako at magpapahinga muna. Napakahirap kaya magantay sa pier. Napakahaba. And after mga ilang oras, nandito na ako sa Port of Calapan. Kung nga pala pumasok dito sa Port of Calapan, pag may dala kang sasakyan is dapat nagpa-booking ka muna kasi hindi ka makakapasok tapos dito ka pupunta, kukuha ka muna dyan ng terminal. Hanggang sa terminal fee. Yung terminal fee naman ng mga motor is 65 pesos lang. Ewan ko lang kung tumaas na kasi dati sabi nila pagdating ng 2026 tataas daw ang terminal fee at magbabayad tayo ng terminal fee dito sa gilid na to. And after natin magbayad is diretso na nga pala tayo dun sa pinaka-staging area nila or pinaka-hintayan. May angkas ka, syempre may additional terminal fee yun. Terminal fee 30 pesos. At ito nga, alisin ko na ako dumating at yun nga lang, wala yung barko. Maghihintay pa daw ako kaya kailangan ko mag-park dun sa pinaka-gilid ng waiting area. Parang lakas ng alon malapit sa Verde Islands sa delay yung mga barko. Usually ganito sa amin sa Mindoro kapag napakalakas ng alon, delay talaga yung mga barko. Doon kasi ng amihan kaya normal na napakalakas ng alon pero doon talaga sa Matoko sa may Isla Verde banda, napakalakas talaga ng alon dyan. Kaya mag-warp muna ako dito sa may pinakagilid. Kagaya ng dati, dito natin hihintayin yung pinakabarko natin hanggang sa dumating yung barko. Nga pala ang sistema sa Batangas Pier at dito sa Calapan Pier. Sa Batangas Pier kasi pipila ka isang pila lang. So no choice kayo kung ang masasakyan nyo is Montenegro ba yan, Cat or Starlight. Dito naman is bago ka makapasok sa pier is dapat magpa-booking ka muna. Ang maganda kasi dito, pwede mo makuha yung oras mo. Pero kapag season, first come first serve basis sila. After ng ilang oras, dumating na rin yung pinakabarko namin. Lalapitan ko na siya. At ihanda ko na yung pag-boarding dito sa pinakabarko. Sa akin, okay na okay ang Starlight. Maganda lang kasi ang Montenegro kasi bago yung mga barko nila. Since na Starlight medyo luma na siya, ito naman Starlight is napaka-presko ng loob nito at napakaganda. Mamaya makikita nyo. At komportable din ang mga upuan nito kasi meron itong mga upuan. Ikaw humiga at napaka-komportable niya. Kung gusto mo naman ng aircon, pwede. Gusto mo naman ng open air is pwede. Tingnan nyo naman, o diba, kumakalog-kalog yung barko. Kasi kapag malakas yung alon talagang dali sila. Pero one time nga na ako sa Ocean Jet na napakalakas ng alon. At take note, ako lang dun sa may likod. Pinapapasok ako sa loob ng ko. Sabi ko gusto ko ma-experience. Pinagbigyan nila ako sa Ocean Jet. Pero talagang nakakatakot at literal taga na nakakatakot. Bumaba lahat ng pasahero at syempre papasok na tayo, ginabi na nga tayo. Actually magsi-7 na yan, papasok na lahat ng mga motor. Medyo nailang ako pumasok kasi medyo madulas yan at maalon nga naman. Walang napapansin pero napakaalon yan, nakalugyug-yugyug yung barko. Kumigil ako dito sa gitna pero feeling ko niyuyug-yug pa rin ako. Tingnan nyo, di ba? Parang umuugong-ugong. Sahe nga pala ng motor sa Montenegro at Starlight is mura lang naman, 1,300. Pero pag may backride ka, magdadagdag ka ng 500 pesos. So 1,800 ang babayaran. Ang kotse naman 2,000 something. Na syempre bawat pasahero magbabayad din siya ng 500 pesos para
sa pasahero pero libre na yung mga pasahero. 5 minutes libre na nga pala yung pinaka-driver at ito nga nagpa-park na ako. Actually napakabigat ng motor na to. Ito nga pala yung itsura niya sa taso, 'di ba? May parang tower diyan. Hindi ko alam kung para saan yung tower na yan pero napakalaki ng barkong to. Napakadami niyang laman sa loob at napakaganda ng pinaka-loob nito. Papakita ko sa inyo yung pinaka-aircon. Ito nga pala yung aircon side niya. Napakalamig ng aircon dito at may TV. Yung 4 sides ito is meron nga pala siyang upuan at the same time kainan. Pwede kang humiga, yung iba humihiga pero ako dito ako lagi nakapwesto. Napakalambot ng upuan dito. Pagpapwesto ko dito lalong-lalo ngayon malamig ang panahon, magdala ka ng jacket kasi mangingisay ka talaga. Tatanungin mo ko kung ilang beses na ako nakasakay dito. Actually mahigit 50 times na ako nakasakay sa Starlight Jupiter na to. Kaya kabisado ko na tong Starlight Jupiter na to. At iba pa mga barko na bumiyahe ng Batangas Calapan, Calapan to Batangas and vice versa. Naman bumiyahe lumuwas every week kasi nagtuturo ako sa Maynila at bumiyahe ako every week. At this point paalis na nga pala kami at syempre nakataas na yan. After ng mga ilang oras nandito na nga pala kami dito sa Batangas Pier. Actually mga 2 hours lang, 2.5 hours lang. Actually 2 hours nga lang nandito ka na 30 minutes kasi is nakalaan yan para sa docking procedure nila pupunta dun sa mga rampa. And at this point wala pang mga available na rampa. Minsan nga nararanasan ko rin dito 2 hours kami nagpalutang-lutang lalong-lalo na after bagyo may sumayad na barko dun sa may pinakadulo. Walang available na rampa. Ito nga pala yung pinaka-open air nila sa pinakataas. Napakalakas ng hangin dyan kaya kung hindi mo trip yung aircon nahihilo ka sa aircon dito ka sa open air. Kaso nga lang pag nasa open air ka feeling ko nalalagkit ako. Ewan ko ako lang ba yung feeling nyo. After a while nga nakakita na tayo ng rampa at syempre papunta natin pagdadak na rin yung barko natin. Tingnan nyo kung paano siya magdak. Ang cute. At palabas na tayo, tinanong tayo ng crew kung ano ba yung dala ko, kung 1,000cc pa to. Sabi ko 500 lang to, binali nga pala to ng 502 na TRK. May mga nagiging tropa na rin tayo sa biyahe. Bukla lang mga lifestyle nila dito sa may pinakabarko. Pero ako, sa akin every biyahe may mga kaibigan tayo na mamimit na pansamantalang kaibigan. Mga sabi nga nila temporary friends. Makikilala mo sila tapos no, nakita din kayo balang araw. Nangyayari yan ha. Bala ko nga pala dito dapat pupunta ako ng Tagaytay. Pero sabi ko kung kakarmona na lang ako kasi tagal na akong hindi nakadaan sa Carmona. Siyempre lalabas na tayo dito sa barko. Fast forward na natin ng medyo konti lang para makita nyo kung paano lumabas at bumiyahe dito sa Batangas Pier. At anong itsura na ngayon ng Batangas Pier? Labas na nga pala tayo ng Batangas City, syempre dito tayo dadaan sa SLEX dire-diretso. Yan nga pala yung pinakabagong overpass ng Batangas. Naalala ko nung ginagawa pa lang yan, ubod ng traffic dyan. Talagang literal papunta at pabalik, sobrang haba ng traffic. Pero ngayon, naibsan na yung pinaka-traffic dyan. Kali ng SLEX, dumadaan yan sa overpass na yan. Saksi ako sa mahabang panahon ng paggagawa niya. Pagkukumpuni ng pinakatulay niya, napakatagal nilang gawin yan. Actually, mga 5 years siguro. Sa SLEX ako dadaan, actually big bike naman to. So mas mabilis lang. Kung dire-diretso ako MCX, sa Imus pa ako uuwi. Kung MCX to, dire-diretso mga 1 hour, nandun na ako sa bahay. Pero mas gusto ko na magtagal-tagal na biyahe. Pero syempre para may thrill. At syempre hindi din naman ako nagmamadali. Dito nga pala tayo sa diversion road ng Batangas City. Papunta dyan sa SLEX pag dinaretso mo. Pag inikot mo na, papunta ka dun sa may Batangas na ibang part. Fast forward natin yung SLEX journey natin. Although maraming ginagawa dito sa SLEX kasi napaka-boring dito pag may halos wala tayong makikita dito. Puro kalsada lang, liwanag at mga kasalubong na sakit mga kasabay mo. Alam nyo ba na napakasarap dumaan dito sa SLEX? Lalo-lalo na kapag kasi napakaluwag dito at syempre huwag ka naman magre-racing. Porket maluwag, magre-racing ka. Huwag ganun. Syempre after a while yan, tatagos na tayo sa Carmona exit. Actually malapit lang to sa Carmona exit. Cartol, XLEX, tapos Carmona exit. Ito na ang Carmona exit. Carmona kung nga pala dadaan, isang tatagusan mo is SM Dasma na. Kaya Ginaldo Highway na pagkatapos nun. Kwento ko kayo about Carmona, Cavite. Nga, name, origin, famous places, syempre historical value na dito sa pinaka-Cavite. Actually, Carmona, Cavite is a province in Cavite, Philippines. Alam ko is naging city siya noong July 2023. Ako sure nung kung city na to, pero alam ko city na ang Carmona. Hindi naman talaga Carmona, Cavite yung pangalan nito dati. Dati tawag dito is Latag. Tagalog word meaning plain or flat. Literal kasi napakaraming flatlands dito. Kaya alam niyo ba na dating part 2 ng Silang Cavite, nagpalit na siya ng pangalan. Originally part siya ng Silang Cavite pero nagkaroon siya ng independence. Naman napakalaki na ng Silang at napakalayo ng bayan ng Silang kung alam nyo lang. Over the years, Carmona grew from primarily agricultural community. Napakadaming pananim dito into developing industrial and residential hub. Napakadami ding mga industrial areas dito. Kaya napakadaming truck dito. Nandito nga yung pabrika ng pinaka-Neltex. Sila din ang Carmona the involvement na resistance during Spanish and World War eras. Dahil Cavite, automatic yan. Napakadaming matatapang at napakadaming katipunero dito. May mga historical at cultural sites nga pala ito kagaya ng San Felipe Neri Church, historical church that reflects Spanish colonial architecture. Rin nandiyan yung Casa Hacienda de Carmona, ancestral house and museum showcasing local history. Poblacion Park din nga pala dito, pinaka-public space nila yun dito. Pili ka mag-racing, nandito yung Carmona Racing Circuit. Permanent motorsports track, popular for karting and syempre sports car event, napakadami dito. Nandito rin yung San Lazaro Leisure Park. Okay, alam ko dito nilipat yung nasa Maynila dati.
So nag-operate is Manila Jockey Club. Mga attractions din dito kagaya ng Lumbang River. Then yung Villa Filomena Natural Spring Resort, maganda dyan napuntahan namin yan. Siyempre, yung Mount Marami at napakadami pang ibang lugar na pwede mong puntahan dito. Yung lugar na dating Spanish colonial settlement and town development na naging arkito. Napakalaki na ng pagbabago ng lugar nito simula noon dati. At lugar na matadaanan mo dito sa Cavite is meron siyang historical value, especially sa independence ng Pilipinas. Yung kalsada na napakaganda kasi bihira ka makita ng lubak dito, pero pag umaga dito napaka-traffic. Fast forward nga pala natin yung biyahe hanggang mabula tayo sa bayan ng Dasmariñas. At pag nakita mo na yung arko na yan, malamang nasa Dasmariñas ka na kasi yan ang pinaka-arko ng Dasmariñas. Napakadaming bus na San Agustin at Jasper kasi karamihan dito sila bumabiyahe. Tatanungin mo kung saan mo nakuha yung pangalan ng Dasmariñas. May alam din tayo niya kasi sa Cavite tayo lumaki. Napakalaki ng bayan ng Dasmariñas. Alam ko yung bayan ng Dasmariñas nakuha sa pangalan ni Gomez Perez Dasmariñas. Spanish governor nga pala siya ng Pilipinas noong late 1500s. Original na pangalan nito is Barrio of Imus. Tama din ang hinala mo, dati siyang part naman ng Imus. Imus at saka ito, kaya meron siyang mix ng Spanish heritage. Kaya mapansin mo mga taga Imus at taga dito is mukha silang mga Spanish, kagaya ko. Spanish bread. Sa Dasmariñas is napakadaming simbahan dito kasi nga Spanish rule siya dati. Naging city siya ng 2009 kaya ako number siya into city. Kabi dito may mga historical landmark dito kagaya na Immaculate Conception Parish Church Dasmariñas. Napakalaki niyan. One of the city's oldest church Catholic. Pansin nyo, napakaganda ng simbahan ng Dasmariñas. Andyan din yung Museo de Lasal. Located siya sa De La Salle University Dasmariñas. Yes, may Lasal dito. Lasal Dasma yung tawag nila. Tingnan ako yun, yung museum yun, pinapreserve niya mga artifact and exhibits from the colonial period showcasing Filipino and Lasanian history and culture. Pinaka-famous na Kadiwa Park, yung popular park dito, may garden nga pala, outdoor space at even mga animalistic sculpture. Napakadaming hold-upper pero ngayon napaka-peaceful na dito. Mga modern recreational sports nga pala ito. Nandito din yung sikat na Orchard Golf and Country Club at syempre Kids World and Resort areas. Napakadami dito. May mga shopping din dito. SM Dasmariñas, Robinson Dasma at Vista Mall Dasmariñas. Meron din sila ditong Paro-Paro Festival, a corporal annual celebration symbolizing transformation and community spirit. Syempre butterfly yun, Paro-Paro. Pansinin nyo karamihan ng mga post dito is meron siyang Paro-Paro at syempre nandiyan yung Feast of Immaculate Conception and local festivities. Ito nga pala yung SM Dasma. Nagtrabaho nga pala ako dyan dati. Actually, pioneer ako simula ng tinayo yung SM Dasma. Kami ang kauna-unahang mga crew or pinaka ng SM na yan kaya napakadami namin ghost stories yan. Experience. Kung nga dyan dati nakakita ako ng pulubi dun sa pinaka-stock room namin. Creepy, di ba? Pero totoo. Connection mo nga pala yan is Trece Martires City. Pag kinanan mo naman yan is papunta siyang Imus. Pag kinaliwa mo, papunta siyang sa Ilang at Tagaytay. Well, kung tatanungin mo kung traffic sa lugar na to, yes, sobrang traffic sa lugar na to. Especially sa lugar na to sa may Palapala. Intersection to, dito mo makikita lahat ng klase ng truck, lahat ng klase ng bus, lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng klase ng motor kasi dyan sila nag-intersect sa pinakagitna niya. Kung uwi akong Imus, pwede naman akong dumaan dyan sa Trece pero I prefer dito na sa Aguinaldo Highway. After a while, nakawala din tayo. Nandito na tayo sa Aguinaldo Highway. Actually, malapit na ako sa amin sa Imus. Panoorin mo yung pinakabiyahe natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa susunod na biyahe natin.